Bilang isang OFW dito sa Hong Kong, maaga ako nagigising mga mare. Sa mga oras na yan mga mare, nasa 6:45 na. At ang una kong ginawa mga mare ay ayusin ang couch kasi kagabi bago ako matulog ay hindi ko inayos. At ang sunod ko nga ginawa mga mare ay liligpitin ko yung mga bag ng alaga ko. Dalawang alaga ko mga mare, kaya nakita nyo dalawang bag din ang aayusin ko. At pag nailagay ko na sa upuan mga mare, ilalagay ko lang itong laptop ng alaga ko. At ang sunod kong gagawin dyan ay lalagyan ko na ng tubig at hindi ko lang naipakita sa video mga mare. At pagkatapos ko nga inayos ang mga bag ay tanggalin ko muna itong mga sinampay ko at bago ko tutupiin ay aayusin ko muna yung pagkain ng alaga ko. Habang hinahango ko nga ang nilaban ko mare, nakikita nyo na sa labas ay maliwanag na. Nakita nyo naman mga mare ay kunti lang yung hinahango ko kasi araw-araw akong naglalaba para hindi matambakan. Ang hirap din kasi pag natambakan ng linaban mga mare kasi ang hirap dito, wala kaming sampayan, nasa living room lang. Pagkatapos ko nga hanguin mga mare ay prepare ko na tong almusal ng mga alaga ko dahil magigising sila ng 7 o'clock. Ang almusal ng mga alaga ko mga mare ay simple lang, tinapay lang at saka soya milk. Ang una kong in-prepare mga mare ay ang pagkain ng panganay na alaga ko. Dahil maliit yung tinapay niya mga mare ay hahatiin ko pa itong cake ng 1/4 para madagdagan yung pagkain niya. Yung bunso nga mga mare ay hindi masyado matakaw, makunti lang siya kumain. At nung tanggalin ko na itong cake ay parang ang hirap, nahirapan ako. Takot kasi akong baka mabasag at papudpud mga mare. Sobrang laki nga naman mga mare at ayan sa wakas ay matatanggal na ata. Ay naku, hindi pa talaga natanggal mga mare. At ang parang tsungingot ko dyan at hindi ko matanggal-tanggal yung cake mga mare. At parang ang hirap-hirap na tanggalin mga mare. Kaya naman, malabang lumabas ka na dyan. Kinamay ko na mga mare kasi nga hindi pa matanggal. At ayan, sa wakas natanggal ko na din mga mare. Bale, hahatiin ko nga pala dyan ng 1/4 mga mare kasi nga yung alaga ko kulang yung kakainin niya. Baka magwala mamaya. Charing. At ayan, ilalagay ko na sa kanya-kanilang mesa para naman hindi sila mag-aaway. Charing. Kanya-kanya talaga silang mesa mga mare. At ang sunod kong gagawin dyan mga mare ay ilagay ko lang ang kanilang soya milk para hindi naman sila mabulunan. Charit. Ayan, tapos ko na i-prepare ang kanilang pagkain mga mare ay magtutupi na ako at maya-maya lang gigisingin ko na ang aking mga alaga. Ganito araw-araw ang ginagawa ko mga mare, magtupi, maglaba, maglinis. Yun lang ang gagawin ko dito sa bahay ng amo ko. At may dalawa akong pusa na alaga mga mare, ang gagawin ko magpapakain lang pagkatapos kong magtupi. Hindi naman mahirap ang gawain ko dito sa bahay mga mare dahil ang amo ko ay mga nagtatrabaho pag-araw. Ang mga alaga ko naman mga mare ay maghapon na sa school kaya gabi na sila umuwi. Ganon din ang aking mga amo mga mare. Pagkatapos ko nga magtupi mga mare ay maglilinis na ako ng buong bahay mga mare. 10 o'clock pa lang ng umaga ay wala na akong gagawin sa bahay dahil nalinis ko na lahat. Pagkatapos ko nga maglinis ng bahay mga mare ay mamamalingki ako ng tanghali na 12:00 ng tanghali mga mare. Pagkatapos ko mamalingki mga mare ay wala na akong gagawin. Maghapon na yun, 6:00 ulit ng hapon magluluto na ako mga mare. At sa pagkain namin dito sa bahay mga mare ay si amo ang magde-decide at siya rin na magsasabi kung ano ang bibilhin ko. Bali mamamalingki lang ako mga mare, 3 dish lang ang niluluto ko araw-araw. Kaya naman hindi mahirap para sa akin ang mag-decide kung anong lulutuin, kung anong iisipin ko. Ganun ako mga mare, bye!